Ibinato ng biyenan ko ang walis at malakas na sumigaw. Palamunin ka, lumayas ka sa bahay ko. Ngumisi ako ng mapait, sumakay sa marangyang sasakyan at sinabi aalis na ako na ibenta ko na ang bahay na ito. At kung sa tingin ninyo ay may kabuluhan ng kwentong ito, pakipindot ang like sa video at ibahagi ito upang marinig din ng inyong mga kaibigan. Isang malakas na kalabog ng tasa sa mesa ang pumutol sa pagod na diwa ni Carmela. Halos mapatalon siya sa gulat at ang mainit na kape ay tumilapon sa kanyang kamay. Ano ba naman to, pati pagtimpla ng kape, hindi mo magawa ng maayos? Bulyaw ni Doña Corazon ang kanyang biyenan. Nakataas ang kilay nito at ang mga matay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ang natapong likido sa mamahaling kahoy na mesa. Wala ka na ngang naitutulong dito sa bahay. Puro perwisyo pa ang dala mo. Napayuko si Carmela, naramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na siya para tapusin ang isang urgent project mula sa isang kliyente sa Amerika. Bilang isang freelance graphic designer, madalas ay baliktad ang kanyang oras. Hindi niya halos naramdaman ang pagod basta't makapag-ipon siya para sa kinabukasan nila ni Rafael. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan, siya ay isang palamunin. Isang babaeng nakatunganga lang sa bahay, buong araw umaasa sa sweldo ng anak nito. Pasensya na po, Mama. Mahinang sagot niya sabay kuha ng basahan para punasan ng mesa. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan, ang bawat hininga ay tila isang kasalanan. Pasensya. Kung nabibili lang niyang pasensya mo, baka mayaman na tayo. Dagdag pa ni Doña Corazon. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mula nang ikasal sa'yo ang anak ko, parang minamalas na siya, samantalang dati napakaginhawa ng buhay niya. Ngayon, kailangang magtrabaho ng husto para lang may ipakain sa isang asawang walang silbi. Hindi na umimik si Carmela. Sanay na siya. Araw-araw ito ang almusal niya, mga salitang mas mapait pa sa kapeng tinitimpla niya. Hinayaan na lang niyang pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila ang mga panlalait. Ang mahalaga, mahal siya ni Rafael. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ang pagmamahal ni Rafael ang kalasag niya laban sa lahat. Sakto namang bumaba si Rafael mula sa kwarto, bihis na bihis sa kanyang business suit. Ang pabango nitong mamahalin ay tila sumasakop sa buong kabahayan, tinatabunan ng amoy ng kapeng natapon. Maano na namang gulo yan ang aga-aga, sabi nito halatang iritado. Hay naku, Rafael anak. Malambing na sagot ng matanda, biglang nagbago ang tono. Itong asawa mo kasi napakaburara. Sayang ang kape. Hinalikan ni Rafael sa pisngi ang ina, ngunit ni isang sulyap ay hindi niya ibinigay kay Carmela. Hayaan mo na, Ma. Malilate na ako. Carmela, ayusin mo na yan. Para siyang utusan. Para siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang bahay na ito, ang bahay na minana pa niya sa kanyang mga yumaong magulang, ay naging isang kulungan. Pagkaalis ni Rafael, iniwan ang mag-ina sa isang nakabibinging katahimikan. Tinapos ni Carmela ang paglilinis at naghanda ng agahan para sa biyenan na kinain naman nito nang walang pasasalamat. Pagkatapos, umakyat na si Carmela sa kanilang silid para magpahinga sana saglit. Ang magulo nilang kama at ang mga damit na nagkalat sa sahig ang sumalubong sa kanya. Inayos niya ang lahat. Habang pinupulot ang coat ni Rafael, na basta na lang iniwan sa ibabaw ng silya, isang kakaibang amoy ang nanuot sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pabango ni Rafael. Pabango ito ng babae, matamis. Ngunit mapanlin lang. Kinabahan siya. Dinukot niya ang mga bulsa ng coat. Sa unay wala siyang nakita. Ngunit sa panloob na bulsa, may isang papel na lukot na lukot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang resibo. Mula sa isang mamahaling hotel sa BGC, ang petsa kahapon ng gabi.
Ang pangalan, Rafael Reyes. Nanlamig ang buong katawan ni Carmela. Kagabi sabi ni Rafael ay may overtime siya sa opisina. Nag-aalala pa nga siya, ipinaghanda niya ito ng hapunan na hindi man lang nito ginalaw. Nabitawan niya ang coat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ibabaw ng bedside table nakita niya ang cellphone ni Rafael. Naiwan nito sa pagmamadali. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Hindi niya ito ginagawa. Pinagkakatiwalaan niya si Rafael. Ngunit ngayon, ang tiwalang iyon ay parang isang manipis na salamin na nabasag. Kinuha niya ang cellphone. Bago pa niya ito mabuksan, isang mensahe ang pumasok sa screen. Mula sa isang numerong hindi nakasave, may pangalang Bianca sa ilalim. Babe, thank you for last night. Ingat kayo ni baby sa pag-uwi mo. I love you, Daddy. Daddy, baby. Ang dalawang salitang iyon ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe, umaasang nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Ngunit malinaw. Malinaw na malinaw. Ang kalasag niya ay gumuho. Ang pagmamahal na pinanghahawakan niya ay isa palang kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang cellphone gamit ang fingerprint ni Rafael na na-register niya noon para sa emergency. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang search history ng browser. Umaasa siyang sana-sana ay wala siyang makitang mas masakit pa. Ngunit nabigo siya. Ang mga huling hinanap ni Rafael sa internet ay hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa kotse o sa stocks. Paano isali ng titulo ng bahay mula sa asawa? Abogado para sa paglilipat ng ari-arian. Mabisa bang gamitin ang special power of attorney para maibenta ang bahay ng asawa? Sunod-sunod, ang bawat linya ay isang sampal, isang dagok na mas matindi kaysa sa mga salita ng kanyang biyenan. Hindi lang pala puso niya ang gusto nitong sirain, pati ang alaala ng kanyang mga magulang, pati ang kaisa-isang yaman na iniwan sa kanya. Gusto nitong kunin ang lahat. Napaupo siya sa sahig, hawak-hawak pa rin ang cellphone. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kakaibang lamig, isang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag, paakyat sa hagdan, mabilis, nagmamadali. Carmela. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo roon si Rafael, pawisan ng noo at may pag-aalala sa mga mata, hindi para sa kanya, kundi para sa sikretong hawak niya. Nakita nito ang cellphone sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay biglang namutla. Lumapit ito ng dahan-dahan na para bang isang mabangis na hayop na sumusukat sa kanyang biktima. Anong ginagawa mo sa telepono ko, Carmela? Tanong nito, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. Nakatayo si Rafael sa may pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang malaking halimaw na handang lamunin si Carmela ng buo. Ang bawat tibok ng puso ni Carmela ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang takot na dati laging bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang kakaibang kalma. Ang lamig na gumapang sa kanyang kaluluwa kanina ay nagsilbing isang baluti. Tinaas niya ang kanyang muka. Wala na ang dating maamong tupa na laging nakayuko. Sa halip isang pares ng mga matang walang emosyon ang sumalubong kay Rafael. Ipinakita niya ang cellphone, ang screen ay nakaharap dito. Nakita kong may mantsa ng kape. Sabi niya, ang boses ay patag at walang panginginig. Nililinis ko lang, baka masira. Isang saglit na pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Rafael. Inaasahan siguro nitong makikita siyang umiiyak, nagwawala o nagsusumamo. Ngunit ang kahinahunan ni Carmela ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Mabilis niyang inagaw ang telepono mula sa kamay nito, tila isang magnanakaw na binabawi ang ninakaw. Sinuri niya ang screen, nag-swipe pakaliwat pakanan, tinitingnan kung may nabuksan bang ibang application.
Nang makita niyang nasa home screen lang ito, isang buntong hininga ng ginhawa. Ang pinakawalan niya na agad namang napalitan ng dati niyang kayabangan. Sa susunod, huwag mong pakikialaman ang gamit ko. May diin niyang sabi. Kahit paglilinis lang, ako na ang bahala sa mga gamit ko. Tiningnan niya si Carmela mula ulo hanggang paana, para bang isa itong kasambahay na lumampas sa kanyang lugar. Mag-ayos ka na dyan at ipaghanda mo ako ng makakain. Nagugutom ako. Walang salitang lumabas sa bibig ni Carmela. Tumango lang siya. Pagtalikod ni Rafael, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Tama ka, Rafael. Ako na rin ang bahala sa mga gamit ko, lalo na sa bahay na ito. Habang naghahanda siya ng pagkain sa kusina, bawat hiwa niya sa sibuyas, bawat gisa sa kawali ay may kasamang bigat at determinasyon. Ang pag-ibig na inalagaan niya sa loob ng 5 taon ay namatay na. Ang pumatay isang resibo ng hotel, isang text message at isang search history na puno ng kataksilan. Ang babaeng umiibig kay Rafael ay kasamang namatay ng pag-asang yon. Ang natira na lang ay si Carmela, ang babaeng nagmamay-ari ng bahay na tinutulugan nito. Pagkatapos kumain ni Rafael, umalis itong muli, ni hindi nagpaalam. Para kay Carmela, mas maganda yon. Walang nang kasinungalingan, walang nang pagpapanggap. Pumanhik siya sa kanyang silid, hindi sa kanyang kwarto, at hinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. May namumutlang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy. Isang apoy na ngayon lang niya nakita. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon ay panahon na para kumilos. Nagbihis siya ng simpleng blusa at pantalon. Kinuha niya ang isang luma, ngunit matibay na bag at inilagay sa loob ang isang passbook na matagal na niyang hindi ginagalaw. Lumabas siya ng bahay nang walang nakapansin. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. Sa loob ng ilang taon, lahat ng kinikita niya mula sa kanyang mga international clients ay direktang pumapasok sa isang account na siya lang ang nakakaalam. Isang dollar account na hindi niya kailanman binanggit kay Rafael. Sabi niya sa sarili, ito ang kanilang emergency fund. Ngayon naiintindihan na niya. Ito pala ang kanyang freedom fund. Umupo siya sa harap ng teller, isang dalagang tiningnan siya na may kaunting pagtataka dahil sa simple niyang anyo. Miss, pa-update po ng passbook at gusto ko na ring malaman ang current balance in peso conversion. Kinuha ng teller ang passbook. Pagbalik nito, kasama ang isang munting silip ng papel. Halos manlaki ang mga mata ng dalaga. Iniabot nito ang papel kay Carmela nang may biglang paggalang. Tiningnan ni Carmela ang mga numero. 8 numero, bago ang decimal point. Milyon-milyon, higit pa sa sapat. Ito ang bunga ng kanyang mga gabing walang tulog, ng kanyang talento, ng kanyang pagsisikap. Ito ang patunay na hindi siya kailanman naging palamunin. Paglabas niya ng bangko, hindi na siya nag-atubili pa. Dumiretso siya sa isang coffee shop sa Makati kung saan naghihintay ang kanyang kaibigan at kaklase mula sa law school, si Attorney David Santos. Mela, bati ni David tumatayo para salubungin siya. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Bakit parang... Hindi nito natapos ang sasabihin, ngunit alam ni Carmela ang ibig sabihin. Bakit parang pagod na pagod ka? Kailangan ko ng tulong mo. Dave? Diretsong sabi ni Carmela, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at ipinakita ang mga litrato ng search history ni Rafael. Habang binabasa ni David, ang mga salita ang kanyang palakaibigang mukha ay unti-unting nagseryoso. Tarantado. Mahina niyang mura. Paraphernal property ang bahay niyo, Mela. Mana mo yan sa mga magulang mo bago pa kayo ikasal. Exclusive property mo yan. Hindi niya pwedeng isalin yon nang wala ang pirmado mong consent. Alam ko, sagot ni Carmela. Pero alam mo rin kung gaano siya kahusay sa panloloko. Ang gusto kong malaman,
Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko at ang bahay ko? Sumandal si David sa kanyang upuan, nag-isip ng malalim. Ang pinakamadaling paraan para lokohin ka ay ang papirmahin ka sa isang Special Power of Attorney o SPA. Sasabihin niyang para sa insurance, para sa loan application o kung anuman. Pero ang totoo, binibigyan mo siya ng kapangyarihang ibenta o isangla ang ari-arian mo. Isang kislap ng ideya ang dumaan sa isip ni Carmela. At kung mangyari yon, mahihirapan na akong bawiin tama. Exactly. Lalo na kung naibenta na sa isang innocent purchaser for value. Ito ang payo ko, Mela. Una, itago mo ang original na kopya ng titulo. Huwag na huwag mong ipapakita sa kanya. Pangalawa, tinitigan siya ni David ng diretso sa mata. Ano ba talaga ang plano mo? Huminga ng malalim si Carmela. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan kanina pa sa harap ng salamin. Ibenta ang bahay. Sabi niya ang bawat salita ay matatag at puno ng kapangyarihan. Bago pa niya maisip na nakawin ito, uunahan ko na siya. Gusto kong ibenta ito, ilipat ang pera sa isang lugar na hindi niya maaabot at pagkatapos, iiwan ko siya ng walang-wala. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Santos. Iyan ang Carmela na kilala ko. Sige, ako ang bahala sa legal na aspeto. Simulan na nating ihanda ang deed of sale. Gumaan ang pakiramdam ni Carmela. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nakaramdam siya ng pag-asa. May kakampi siya, may plano siya. Gabi na nang makauwi siya. Ang bahay ay tahimik. Marahil ay wala pa si Rafael at ang biyenan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagod ngunit may bagong lakas. Ngunit pagpasok niya sa sala, natigilan siya. Isang pares ng mamahaling stiletto na kulay pula ang nakadisplay malapit sa pinto. Hindi sa kanya, hindi rin sa biyenan niya na laging nakatsinelas lang sa bahay. At pagkatapos narinig niya ito, isang malanding halakhak ng isang babae nagmumula sa kusina. Sinusundan ng mas malalim na tawa ng isang lalaki. Ang tawa ni Rafael. Dahan-dahan siyang naglakad, ang puso niya'y muling tumibok ng mabilis, ngunit hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na nag-aapoy. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kusina at doon ang lihim na dati nasa likod lang ng pinto ng kanilang silid ay nakahain na ngayon sa mismong sentro ng kanyang tahanan. Ang halakhak na yon, ang malandi at matagumpay na halakhak na yon ay tila isang laso na gumapang sa pandinig ni Carmela. Sumilip siya mula sa gilid ng pinto at doon sa lamesang hapagkainan kung saan pinagsisilbihan niya ang kanyang asawa at biyenan araw-araw, nakaupo ang isang babaeng nakapulang bestida. Bata, maganda, at ang mga mata nito ay kumikinang habang nakatitig kay Rafael na para bang ito ang nag-iisang lalaki sa mundo. Si Rafael naman ay nakangiti. Isang ngiting hindi na kailanman nakita ni Carmela na para sa kanya. Ang pinakamasakit sa lahat, si Doña Corazon. Ang kanyang biyenan na laging nakasimangot sa kanya ay abot-tenga ang nangiti habang nagsasalin ng juice sa baso ng babae na para bang ito ay isang prinsesang dapat pagsilbihan. Sabay-sabay silang napalingon nang maramdaman ang kanyang presensya. Ang ngiti ni Rafael ay agad na naglaho, napalitan ng pagkataranta at bahagyang inis. Si Doña Corazon naman ay tila nabuhusan ng malamig na tubig, ngunit mabilis na nakabawi at tinaasan siya ng kilay. Tanging ang babae si Bianca ang hindi natinag. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mapanuring tingin na may kasamang paghamak at isang maliit na nangisi ang sumilay sa mga labi nito. Andito ka na pala, Carmela. Pagbasag ni Doña Corazon sa katahimikan, ang boses niya ay pilit na pinapakalma. Siya nga pala si Bianca, kasamahan sa opisina ni Rafael. Nagkataon lang na napadaan, kaya inanyayahan ko ng magmeryenda. Isang kasinungalingang napakalinaw. Walang katrabahong mag-uuwi sa bahay ng ganitong oras ng gabi.
Walang katrabaho, natititigan ng asawa mo na para kang hindi nag-e-exist. Ngunit sa halip na sumabog huminga ng malalim si Carmela, isang matamis halos walang lamang ng ngiti ang isinukli niya. Ganoon po ba, hello Bianca? Welcome sa bahay namin. Idiniin niya ang salitang namin. Isang paalala. Parang hindi ito narinig ni Bianca. Hi! Maikli nitong sagot at muling ibinaling ang atensyon kay Rafael. O ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Utos ni Doña Corazon kay Carmela. Kumuha ka na ng kape. Ipagtimpla mo kami. Yung pinakamasarap na kaya mong gawin ha, espesyal ang bisita natin. Ang huling mga salita ay puno ng sarkasmo. Tumalikod si Carmela at naglakad papuntang kusina. Habang nakatalikod narinig niya ang mahinang bulong ni Doña Corazon kay Bianca. Pagpasensyahan mo na yan, iha. Ganyan lang talaga yan. Mabagal kumilos. Napahigpit ang kapit ni Carmela sa gilid ng kitchen counter. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Huminga siya ng malalim pinipigilan ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Huwag ngayon, Mela. Huwag kang padadala sa emosyon. Habang nagpapakulo siya ng tubig ang kanyang mga mata, ay napadako sa isang maliit na kahon, sa drawer isang maliit na voice recorder na binili niya online ilang linggo na ang nakalipas. Ang orihinal na plano ay para i-record ang mga verbal abuse sa kanya ng biyenan bilang ebidensya. Ngunit ngayon, may mas magandang paggagamitan ito. Kinuha niya ang maliit na aparato, halos kasing laki lang ng isang barya, at siniguradong naka-on ito. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Dala ang isang tray na may 3 tasa ng kape, lumabas siya. Ang pag-uusap nila ay biglang huminto. Heto na po ang kape. Sabi niya, ang boses ay kalmado pa rin. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Doña Corazon, pagkatapos kay Rafael, at sa huli kay Bianca. Habang inilalapag niya ang tasa sa harap ng kabit ng kanyang asawa, sinadya ni Bianca na iunat ang kanyang leeg, bahagyang ibinababa ang kwelyo ng kanyang bestida. At doon kitang-kita sa maputing balat nito ay isang sariwang-sariwang hiki. Isang pulang marka ng pag-aari, isang tahimik na deklarasyon ng tagumpay. Tinitigan ni Bianca si Carmela, diretso sa mata, naghihintay ng reaksyon. Naghihintay siyang masaktan ito, magalit o umiyak, ngunit wala. Tiningnan lang ni Carmela ang marka, pagkatapos ay ang mukha ni Bianca at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na para bang wala siyang nakita. Ang kawalan niya ng reaksyon, ang tila mas nagpainis kay Bianca. Nang tumalikod si Carmela para bumalik sa kusina, ang kanyang kamay ay dumaan sa ilalim ng mesa. Sa isang mabilis at hindi kapansin-pansing kilos, idinikit niya ang maliit na magnetic recorder sa ilalim ng kahoy sa mismong tapat ng kinauupuan ni Bianca. Salamat sa kape, Carmela. Sabi ni Rafael pilit na ginagawang normal ang lahat. Pwede ka nang magpahinga sa taas. Isang pagtataboy, pinalalaya siya sa sarili niyang sala. Sige, mahinahon niyang sagot. Umakyat siya sa hagdan, ngunit hindi siya dumiretso sa kwarto. Tumigil siya sa pinakatuktok sa isang lugar na madilim, kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat para marinig ang simula ng kanilang pag-uusap. Nang marinig niyang nag-umpisa na muli silang mag-usap tungkol sa mga walang kwentang bagay, saka lang siya pumasok sa silid at isinara ang pinto. Naghintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras, hanggang sa narinig niya ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Rafael. Ipinapalagay niyang ihahatid nito si Bianca. Mabilis siyang bumaba. Kinuha niya ang recorder sa ilalim ng mesa. Bumalik siya sa kwarto, isinara ang pinto at isinaksak ang aparato sa kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinakikinggan ang recording. Puno ito ng mga tawanan, mga lambingan at mga panlalait ng biyenan niya tungkol sa kanya. Mga bagay na alam na niya. Ngunit habang papalapit sa dulo, nag-iba ang usapan. So ano ng plano? Boses iyon ni Bianca. Kailan mo siya papipirmahin sa SPA? Sinusubukan ko, babe, sagot ni Rafael.
Pero alam mo na mahirap basahin ang isip nun, baka magduda. Duda na rinig ni Carmela ang pag-irap sa boses ni Bianca. Rafael, kailangan na nating makuha ang bahay na yan. Lumalaki na ang utang mo. At yung tiyan ko, hindi pwedeng manatiling flat habang buhay. Kailangan na nating magsimula ng sarili nating pamilya dito. Alam ko. Biglang sumabat ang boses ni Doña Corazon. Huwag kang mag-alala, Bianca iha. Makukuha natin tong bahay na to. Kung ayaw pumirma ni Carmela sa papel, may iba pang paraan. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos ang boses ni Bianca malamig walang awa at nakakakilabot ang bumasag dito. Kung ayaw niyang pumirma ng gising, bakit hindi natin subukang papirmahin? Habang tulog kung hindi pa rin gumana, yon tomasay ko. Humalakhak ito ng mahina. Simple lang. Kung ayaw niyang pumirma, patulugin mo. Lagyan mo ng pampatulog ang inumin niya. Kapag mahimbing na kunin mo yung hinlalaki niya, basain mo sa inkpad at idiin mo sa papel. Tapos ang usapan. Lumipas ang ilang araw na puno ng isang nakabibinging kaplastikan. Bawat umaga ngumingiti si Carmela. Bawat gabi, hinahandaan niya ng hapunan si Rafael. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang malamig na pagmamasid. Sa likod ng bawat pag-aasikaso ay isang matalas na pag-iingat. Hindi na siya umiinom ng anumang inuming, hindi siya mismo ang nagtimpla. Bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Hinihintay niya ang susunod na galaw ng kalaban. At isang gabi dumating na nga ito. Pumasok si Rafael sa kanilang silid na may dalang isang maliit na bouquet ng rosas. Ang mga rosas ay medyo lanta na para bang nabili lang sa tabi-tabi bilang isang afterthought. Inabot niya ito kay Carmela. Para sa'yo. Sabi nito, sinusubukang maging malambing. Tiningnan ni Carmela ang mga bulaklak, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Isang perpektong maskara ng pagtataka at kagalakan ang isinuot niya. Rafael, para saan to? Wala namang okasyon. Kailangan pa ba ng okasyon para bigyan ng bulaklak ang pinakamamahal kong asawa? Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Napanigas si Carmela sa pagdikit ng katawan nito, ngunit pinilit niyang huwag magpahalata. Pasensya ka na kung medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Marami lang talagang inaasikaso sa trabaho. Kasinungalingan bulong ng isang boses sa isip ni Carmela. Naiintindihan ko. Mahina niyang sagot, isinuksok ang mukha sa mga bulaklak para itago ang kawalan ng emosyon sa kanyang mga mata. Mabuti naman, sabi ni Rafael at hinalikan siya sa buhok. Kaya nga may hihilingin sana akong pabor. May mga papeles kasi ako ritong kailangan kong ipasa bukas. Tungkol ito sa life insurance na kinukuha ko. Para sa ating dalawa. Para sigurado ang future natin. Inilabas nito mula sa isang folder ang isang makapal na pliego ng mga papeles. Ang lahat ay nakasulat sa Ingles, puno ng mga technical jargon na sadyang mahirap intindihin. Ngunit sa pinakaunang pahina sa pinakatuktok na kasulat, ang mga salitang kinabisado na ni Carmela mula sa payo ni David, Special Power of Attorney. Nagpanggap siyang binasa ang mga ito kunwari isinusubukang intindihin. Ano to, Raf? Bakit parang ang dami naman? Standard procedure lang yan, mahal. Kailangan daw ng pirma mo bilang primary beneficiary. Formalities lang. Huwag mo nang intindihin. Basta para to sa tin. Dumating na ang oras. Ito na ang hinihintay niya. Umupo siya sa mesa, kinuha ang mga papeles. Sige, kung para sa kinabukasan natin pipirmahan ko. Akmang iaabot ni Rafael ang isang ballpen nang pigilan siya ni Carmela. Ngumiti siya. Teka, gagamitin ko yung bago kong pen. Regalo ng isang kliyente. Swerte daw to? Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang itim, eleganteng fountain pen. Sa unang tingin mukha itong mamahalin, ngunit ang totoo ito ay isang spy pen na nabili niya online. Ang tinta nito ay espesyal malinaw at nababasa sa unang tingin, ngunit unti-unting naglalaho at tuluyang nawawala
Paglipas ng 24 na oras, nakatingin si Rafael habang isinasausaw ni Carmela ang dulo ng pen sa ink bottle. Huminga siya ng malalim at sa isang kamay na nagkukunwaring nanginginig sa pasasalamat, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa bawat pahinang may linya para sa pirma. Isang malaking buong-buo na pirma. "Salamat, mahal. Salamat sa tiwala," sabi ni Rafael. Ang boses ay hindi maitago ang pananabik. Mabilis niyang kinuha ang mga papeles na para bang takot na bawiin pa ito ni Carmela. 2 butil ng luha ang pinakawalan ni Carmela. Mga luhang perpektong umarte. "Para sa iyo, Raf. Para sa pamilya natin. Gagawin ko ang lahat." Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. "I love you," bulong nito. "Hindi ako naniniwala sa iyo," sagot ni Carmela sa kanyang isip habang yakap-yakap ang lalaking nagpaplanong sirain siya. Kinabukasan maagang umalis si Rafael, dala ang tagumpay nito. Pagkaalis niya naligo at nagbihis si Carmela. Hindi ito ang karaniwan niyang pambahay. Nagsuot siya ng isang matinong business attire. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa isang business lounge ng isang 5-star hotel. Doon naghihintay na sa kanya si Attorney David Santos at ang isang lalaking banyaga, isang investor mula sa Singapore na matagal nang interesadong bilhin ang property niya dahil sa lokasyon nito. "Mrs. Reyes, everything is in order," sabi ng representative ng investor matapos suriin ang mga dokumentong inihanda ni David. "Please call me Carmela," sagot niya. Walang maraming usapan. Ang transaksyon ay mabilis at profesional. Inilabas ni Carmela ang orihinal na titulo ng lupa at ang mga tunay na dokumento. Pinirmahan niya ang deed of absolute sale gamit ang isang normal na ballpen, isang tunay na pirma para sa isang tunay na plano. "The transfer will be wired to your specified offshore account within the hour," sabi ng lalaki. Nakipagkamay sa kanya. "It was a pleasure doing business with you." "The pleasure is all mine," sagot ni Carmela. Isang malamig na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pag-uwi niya sa bahay naramdaman niya ang isang halo ng kalungkutan at kalayaan. Ang bahay na ito, ang tahanan ng kanyang mga alaala, ay hindi na sa kanya. Ngunit ang pagkawala nito ay ang simula ng kanyang muling pagkabuhay. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email at doon isang notification mula sa bangko ang naghihintay. Pumasok na ang bayad. Kumpleto. Ligtas. Sunod niyang binuksan ang live feed mula sa 2 hidden camera na ipinalagay niya sa sala at sa kanilang kwarto. Nire-review niya ang footage mula kaninang umaga. Nakita niya si Rafael na masayang kausap sa telepono. Si Bianca ipinagyayabang na napirma na niya ang mga papeles. Ngunit may isang eksena na nakakuha ng kanyang pansin. Si Bianca pala ay dumating sa bahay pagkaalis niya. May kausap ito sa telepono habang si Doña Corazon ay naghahanda ng merienda para dito. Akala siguro ni Bianca ay walang tao. "Hello, ako to." Nakinig ng mabuti si Carmela. "Okay na. Nakuha na ni Rafael yung pirma. Ang galing umarte ng tanga, akala mo kung sinong henyo." Narinig ni Carmela ang pagtawa ni Bianca sa kabilang linya. "Oo, tuloy ang plano. Kapag naisangla na, yung bahay diretso na sayo ang bayad para sa utang niya." Isang sandaling katahimikan at pagkatapos sinabi ni Bianca ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Carmela. "Oo, boss. Huwag kang mag-alala. Kumagat na ang isda. Naloko na si Rafael. Akala niya siya ang bida. Yun pala pareho lang silang pain sa plano natin." Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng silid-tulugan ni Carmela ay tila hindi na kasing liwanag ng dati. Para sa kanya ang bawat sulok ng silid na yon ay puno ng mga alaala ng kanyang mga magulang, ang amoy ng lumang kahoy, ang disenyong siya mismo ang pumili at ang katahimikang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay marahas na winakasan ng isang malakas na pagbukas ng pinto.
Pumasok si Doña Corazon na parang isang bagyo kasunod si Bianca na nakasuot ng isang manipis na pantulog. Ang kanyang kamay ay protektadong nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba may mahalagang iniingatan sa loob. Ano pang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Bulyaw ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila siya ang reyna ng bahay na yon. Napatayo si Carmela mula sa gilid ng kama. Anong ibig ninyong sabihin? Mama, bakit ako mag-aayos ng gamit? Humalakhak si Bianca isang maikli at mapanuyang tawa. Hindi ba nasabi sa'yo ni Rafael, Carmela, mula ngayon dito na ako matutulog sa master's bedroom? Mas kailangan ko ng komportableng kama para sa kalusugan ng baby namin. Hindi maganda para sa buntis ang maingay at masikip na kwarto. Nanigas ang buong katawan ni Carmela. Tiningnan niya ang kanyang biyenan. Mama, ito ang kwarto namin ni Rafael. Dito rin natulog ang mga magulang ko. Hindi niyo pwedeng basta-basta ibigay ito sa ibang tao. Isang mabilis na paggalawang sumunod. Halos hindi nakita ni Carmela ang pag-angat ng kamay ni Doña Corazon, ngunit naramdaman niya ang malakas na pagdapo ng palad nito sa kanyang pisngi. Isang malutong na sampal na nagpalingon sa kanyang muka sa kabilang panig. Huwag mo akong masagot-sagot ng hindi pwede. Sigaw ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala kang karapatang magdikta sa bahay na, "Palamunin ka lang dito, Carmela. Isang pabigat. At ngayon, ang anak ko ang nagtatrabaho para mabuhay ka, kaya ang desisyon ko at ng anak ko ang masusunod." Hinawakan ni Carmela ang kanyang pisngi na ngayoy namamanhid sa sakit. Sa loob-loob niya isang malamig na puot, ang mas lalong nag-alab, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Itinatago ang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pero, saan ako matutulog? Pilit niyang pinalungkot ang kanyang boses, ginagawa itong mukhang basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Doon sa maid's room sa baba. Sagot ni Doña Corazon na may halong pandidiri. Malinis naman iyon, kasya ka na roon. Tutal, mas bagay ka naman doon dahil ikaw naman talaga ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay rito. Tumingin si Bianca kay Carmela, isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Don't worry, Carmela. Aalagaan ko naman ang kwartong to at yung mga gamit mo. Ilalabas ko na lang sa hallway mamaya. Baka kasi makasama sa baby ko ang amoy ng mga lumang gamit mo. Walang nagawa si Carmela kundi tumalikod at simulan ang pag-iimpake. Bawat damit na inilalagay niya sa maleta ay tila isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Habang hinihila niya ang kanyang mga gamit palabas ng kwarto, nakita niyang pumasok na si Bianca at nagsimulang humiga sa kanyang kama. Tila ba pagmamay-ari na nito ang buong mundo. Ang maid's room ay maliit, madilim at puno ng mga lumang gamit na hindi na ginagamit. Ngunit para kay Carmela ang kwartong ito ay may isang malaking bentahe, ang sarili nitong pinto na diretsyong lumalabas sa likod ng bahay. Isang pintong hindi binabantayan ni Rafael o ni Doña Corazon. Doon sa loob ng maliit na kwarto, sinimulan ni Carmela ang mas malalim na pagpaplano. Inilabas niya ang kanyang mga mamahaling gamit at ang mga alahas na minana niya sa kanyang ina, ang mga bagay na hindi alam ni Rafael na nasa kanya pa. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa maliliit na kahon. Hindi niya iiwan ang anumang may halaga sa bahay na ito kapag dumating ang takdang panahon. Gabi na nang matapos siya. Ang buong kabahayan ay tahimik na. Marahil ay mahimbing na ang tulog ng bagong mag-asawa sa itaas, habang si Doña Corazon ay nasa sarili nitong kwarto, nananaginip ng mga kayamanang akala nito ay mapapasa kamay nila. Dahil sa gutom, dahan-dahang lumabas si Carmela para pumunta sa kusina. Ngunit bago pa siya makarating sa refrigerator, napansin niya ang isang kumukutitap na liwanag sa ilalim ng sofa sa sala. Lumapit siya at yumuko. Isang cellphone,
Isang lumang model ng smartphone, ngunit tila gumagana pa. Napagtanto ni Carmela na ito ang cellphone na ginagamit ni Bianca noong unang beses itong pumunta rito, ang cellphone na akala niya ay nawala na o itinapon na nito matapos bigyan ni Rafael ng bagong model. Dinala niya ito pabalik sa kanyang maliit na kwarto. Kinakabahan siyang isinaksak ito sa charger. Pagkalipas ng ilang minuto, nabuhay ang screen. Walang password. Marahil ay dahil luma na ito at hindi na masyadong pinapahalagahan ni Bianca. Binuksan ni Carmela ang messaging app. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga usapan ni Bianca sa isang contact na nakapangalan lang na D. Nagsimula siyang magbasa at bawat salitang nakikita niya ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. D. Nakuha na ni Rafael ang pirma. Akala ng tangang to, para sa insurance yon. Bukas na bukas, ipapasok na niya yon sa bangko para sa loan. Ang sagot ni D, siguraduhin mong sa account ko papasok ang commission at yung bahay kapag nakuha na ng bangko ang titulo, tayo ang unang magbibid. Madaling paalisin ang pamilya niyan kapag hawak na natin ang papel. Nagpatuloy ang pag-scroll ni Carmela hanggang sa makarating siya sa mga mensaheng ipinadala noong nakaraang buwan. May mga litrato roon. Mga litrato ni Bianca na hindi buntis, kundi may hawak na alak at sigarilyo, nakayakap sa isang lalaking malaki, ang katawan, at puno ng tattoo ang braso. Ngunit ang huling mensahe ang talagang nagpatigil sa mundo ni Carmela. Buntis-buntisan lang tayo, di. Hindi alam ng pamilyang to na baog ang anak nilang si Rafael. Sa tingin ba niya makakabuo siya? Ang tanga talaga. Kapag nakuha na natin ang bahay, iiwan ko na ang mga basurang to at babalik na ako sa'yo. Baog si Rafael. Ang revelasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman. Kaya pala sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, hindi sila nagkaroon ng anak. Lagi siyang sinisisi ni Doña Corazon, tinatawag siyang tuyot at baog, habang si Rafael ay nananahimik lang. Alam pala ni Rafael, alam niyang siya ang may problema, ngunit hinayaan niyang si Carmela ang pasanin ang lahat ng kahihiyan at panlalait. At ngayon, ginagamit ni Bianca ang isang pekeng pagbubuntis para makuha ang bahay at ang tangang si Rafael ay naniniwala dahil sa sobrang desperasyon na magkaroon ng tagapagmana. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmela sa gitna ng dilim. Ang puot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na katuwaan. Napakagandang laro. Napakaraming sikreto sa loob ng isang bahay na puno ng mga traidor. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at sinimulang kuhanan ng litrato ang bawat mensahe at bawat ebidensya sa lumang cellphone ni Bianca. Ang bawat click ng camera ay tila tunog ng isang baril na inihahanda para sa huling laban. Rafael, Mama Bianca? Bulong ni Carmela sa hangin. Akala niyo ay naitaboy niyo na ako sa sulok. Hindi niyo alam ang sulok na ito, ang magiging libingan ng lahat ng inyong mga pangarap. Napatingin siya sa orasan. Maghahating gabi na. Bukas magsisimula na ang pagbibilang ng mga araw para sa kaarawan ni Doña Corazon. Ang araw na itinakda nila para sa kanyang ganap na pagbagsak ay siya palang araw ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang harapin ang isa pang pagsubok. Bukas alam niyang muling maghahanap ng paraan si Rafael para makuha ang kanyang tunay na pirma dahil tiyak na mapapansin ng bangko ang paglaho ng tinta sa mga papeles na ibinigay nito. Kailangang maging handa si Carmela. Ang susunod na kabanata ng kanilang laro ay magiging mas mapanganib. Sa loob ng masikip at mainit na silid ng mga kasambahay, nakaupo si Carmela sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Ang tanging liwanag na nagmumula sa kanyang munting silid ay ang mapusyaw na ilaw ng cellphone na hawak niya ang cellphone ni Bianca. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa matinding pandidiri sa mga bagay na natutuklasan niya. Dahan-dahan niyang iniscroll ang mga mensahe. Ang bawat salita ay tila isang matalas na tinik na natusok sa kanyang alaala. Doon nato nakuha ko na ang loob ng matanda. Basa niya sa isang mensahe ni Bianca sa kanyang amo. Konting-konti na lang, mapapapirma na ni Rafael ang asawa niya. Ang kailangan mo lang gawin ay ihanda ang mga tauhan mo para sa takeover ng bahay. Sumagot ang lalaking nagngangalang Donato. Siguraduhin mo lang, Bianca. Alam mong hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. 10 milyong piso ang utang sa akin ng lalaking iyan sa kripto. Kung hindi makuha ang bahay na yan, ikaw ang magbabayad sa akin sa ibang paraan. Napaawang ang bibig ni Carmela. 10 milyon. Hindi niya akalaing ganoon na pala kalalim ang hukay na kinalalagyan ni Rafael. Ang asawa niyang dati ay ipinagmamalaki. Ang kanyang galing sa marketing at pananalapi ay isa na palang talunan na lunod sa utang sa isang kilalang loan shark. Ngunit may mas matindi pa siyang nabasa. Isang mensahe mula kay Bianca na may kasamang litrato ng isang silicone belly, isang kagamitang ginagamit sa pelikula para magmukhang buntis ang isang artista. Huwag kang mag-alala, boss. Ang galing ko kayang umarte. Uto-uto ang mag-inang ito. Akala nila magkakaroon na sila ng tagapagmana. Hindi nila alam ang apo na hinihintay nila ay gawa lang sa goma at foam. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carmela. Sa loob ng 5 taon, pinaramdam sa kanya ni Doña Corazon na siya ay isang kulang na babae dahil hindi siya makabuo ng anak. Pinaniwala siya ni Rafael na siya ang may problema habang itinatago nito ang katotohanang ito ay baog. At ngayon, heto sila'y sinasamba ang isang pekeng pagbubuntis ng isang babaeng gagamit lang sa kanila para makabayad sa sarili nitong utang. Napakalaki ng irony, napakagandang karma. Hindi nag-aksaya ng oras si Carmela. Kinuha niya ang kanyang sariling laptop at ikinonekta ang lumang cellphone ni Bianca. Sinimulan niyang i-download ang lahat mga mensahe, mga litrato, pati na ang mga record ng tawag na nagpapatunay ng koneksyon ni Bianca kay Donato. Isinave niya ang lahat sa isang encrypted cloud storage na siya lang ang may access. Gumawa rin siya ng 2 backup na flash drive. Akala niyo ay matatalino kayo. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang progress bar ng pag-download. Akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat sa akin. Ngunit sa huli kayo ang magmamakaawa para sa kahit katiting na awa. Maaga pa lang ng susunod na araw ang buong kabahayan ay maingay na. Narinig ni Carmela ang malalakas na yabag ni Rafael at Doña Corazon sa labas ng kanyang pinto. Hoy Carmela, lumabas ka riyan. Sigaw ni Doña Corazon habang kinakatok ng malakas ang pinto. Binuksan ni Carmela ang pinto, dala-dala ang kanyang dating maskara ng pagiging maamo. Bakit po, Mama? Ipaghanda mo kami ng espesyal na almusal. Gising na ang prinsesa natin. Utos ng matanda habang nakaturo sa itaas kung saan pababa na si Bianca suot ang isang mamahaling robe na binili ni Rafael noong nakaraang linggo. Nakita ni Carmela si Rafael na nakasunod kay Bianca, nakahawak sa bewang nito na para bang may hawak na ginto. Tiningnan ni Rafael si Carmela nang may halong pagyayabang. Magpasalamat ka, Carmela, at mabait ako, sabi ni Rafael habang nauupo sa hapag. Kahit napatunayan ko nang wala kang silbi bilang asawa, hinahayaan pa rin kitang manatili rito para magsilbi sa amin. Pagkatapos mong magluto, gusto kong linisin mo ang sasakyan. May pupuntahan kaming mahalaga ni Bianca. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Carmela habang nagpiprito ng itlog. Sa bangko, sagot ni Rafael na may malapad na ngisi. Ipapasok na namin ang mga papeles na pinirmahan mo kagabi. Malaking investment ito, Carmela. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil ang alam mo lang ay ang maglinis ng bahay.
Ay oo nga pala iha. Singit ni Doña Corazon kay Bianca. Pagkatapos nyo sa bangko, dumaan kayo sa mall. Bumili kayo ng pinakamagandang damit para sa birthday ko sa linggo. Gusto ko sa araw na yon lahat ng bisita ay malaman na may bago na akong manugang na magbibigay sa akin ng apo. Tumingin si Bianca kay Carmela, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Don't worry Carmela, mag-uuwi ako ng tirang pagkain para sa'yo. Hindi umimik si Carmela. Nagpatuloy lang siya sa pagluluto. Sa loob-loob niya binibilang niya ang mga oras. Alam niya ang mangyayari. Pagkaalis ni na Rafael at Bianca, naiwan si Carmela at si Doña Corazon sa bahay. Ang matanda ay abalang-abala. Sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan, ipinagmamalaki ang suwerte na dumating sa kanilang pamilya. Hindi nito napapansin na si Carmela ay dahan-dahang inilalabas ang kanyang mga huling gamit sa maid's room at isinasakay sa isang sasakyang tumigil sa likod ng bahay, isang sasakyang inarkila niya para dalhin ang kanyang mga gamit sa isang ligtas na storage facility. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Carmela. Isang mensahe mula kay Attorney Santos. Mela, nandito na ako sa tapat ng bangko. Nakita ko silang pumasok. Handa na ba ang lahat? Handang-handa na, Dave. Reply ni Carmela. Sa loob ng bangko nakaupo si Rafael sa harap ng isang loan officer. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Inilabas niya ang folder na naglalaman ng Special Power of Attorney na pinirmahan ni Carmela kagabi. Heto na po ang mga kailangan. Sabi ni Rafael nang may kumpiyansa. Pirma na ng asawa ko ang yan. Siguradong sigurado ako. Kinuha ng loan officer ang mga papeles. Inayos nito ang kanyang salamin at sinimulang suriin ang mga pahina. Ngunit makalipas ang ilang sandali, kumunot ang noo nito. Tiningnan niya si Rafael pagkatapos ay ang mga papel at muling tiningnan si Rafael. Mr. Reyes, sigurado ba kayong ito ang mga dokumentong sinasabi niyo? Tanong ng officer. Oo naman. Bakit? Kumpiyansang sagot ni Rafael. Ipinakita ng officer ang mga pahina kay Rafael. Ang mga pahina ay malinis, maputi. Walang kahit anong bakas ng tinta. Ang mga pirma ni Carmela na nakita ni Rafael kagabi ay naglaho ng parang bula na tila ba hindi kailanman nakasulat doon. Namutla si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pero, pinanood ko siyang pumirma. Nakita ko. Sa kabilang panig ng bangko, nakatayo si Attorney Santos, pinapanood ang bawat galaw ni Rafael habang hawak ang kanyang sariling cellphone, nakikipag-usap kay Carmela. Mela, nagsimula na ang palabas. Parang nakakita ng multo ang asawa mo. Sa bahay, habang nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Ang unang domino ay natumba na at hindi magtatagal ang buong tore ng mga kasinungalingan ni Rafael ay babagsak sa kanilang harapan. Ngunit ang hindi alam ni Rafael, habang iniisip niyang problema lang sa papel, ang kinakaharap niya, may mas malaking panganib na naghihintay sa labas ng bangko. Ang mga tauhan ni Donato ay nagmamasid din at hindi nila nagustuhan ang nakita nilang pagkabigo sa loob. Isang malakas na pabalasbas ang pinto ang yumanig sa buong kabahayan. Mula sa kanyang munting silid, narinig ni Carmela ang nagngangalit na yabag ni Rafael. Hindi lang ito basta galit. Ito ay yabag ng isang taong unti-unti nang kinakain ng takot at desperasyon. Carmela, lumabas ka riyan. Hayop ka, lumabas ka. Sigaw ni Rafael. Dahan-dahang binuksan ni Carmela ang pinto. Bumungad sa kanya ang namumulang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang kurbata ay maluwag na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa likod niya nakatayo si Bianca na tila ba nanginginig din hindi sa takot, kundi sa inis. Bakit Rafael, anong nangyari? Tanong ni Carmela, ang boses niya ay malambot puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ibinato ni Rafael ang folder sa kanyang harapan. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang mga papel na blangko
na muli na tila ba hindi kailanman nasulatan. Anong ginawa mo rito? Niloloko mo ba ako? Bakit nawala ang pirma mo? Bulyaw ni Rafael. Dinamba niya ang balikat ni Carmela at niyanig ito ng malakas. Pinanood kitang pumirma kagabi. Nakita ko, pero bakit pagdating sa bangko wala nang laman ang mga papel na... Tu- Hindi ko alam, Rafael. Pilit na humihikbi si Carmela. Nagpakawala siya ng ilang butil ng luha. Baka yung ballpen na ibinigay mo o baka yung pen na ginamit ko. Sabi ko naman sa'yo luma na yon. Sinungaling. Sabat ni Bianca lumapit ito at itinuro si Carmela sa mukha. Sinasadya mo to. Di ba alam mong kailangan ni Rafael ang loan na yan para sa negosyo niya pero ginaganyan mo kami. Napakasama mo. Napayo ko si Carmela. Sa loob-loob niya gusto niyang humalakhak. Negosyo. Ang kapal ng mukha nilang tawaging negosyo ang pagbabayad ng utang sa kripto at ang pagpapakain sa isang kabit. Kumuha ka ng bagong ballpen. Ngayon din pipirmahan mo to ulit sa harap ko. Hila ni Rafael sa kanya patungo sa lamesa. Ngunit bago pa man mahawakan ni Rafael ang kamay ni Carmela, mabilis na itinago ni Carmela ang kanyang kanang kamay sa likod. Nang ilabas niya ito, nakabalot na ito ng makapal na gasa at benda. May mga bakas pa ng pamumula sa gilid ng benda. Hindi ko kaya, Rafael. Kanina, habang nagluluto ako ng almusal, niyo natapon ang kumukulong mantika sa kamay ko. Sobrang hapdi. Hindi ko man lang maiginalaw ang mga daliri ko. Napatigil si Rafael. Tiningnan niya ang bendadong kamay ni Carmela. Hindi niya alam na sadyang binuhusan lang ni Carmela ng mainit na tubig ang benda para magmukhang sariwa ang sugat at gumamit ng kaunting lipstick para sa kulay. Wala akong pakialam kung masunog man yang buong katawan mo, pumirma ka. Galit na sabi ni Rafael aktong susunggaban ang bendadong kamay ni Carmela. Rafael, tama na yan. Isang matalas na boses ang pumutol sa tensyon. Si Doña Corazon pababa ng hagdan ay nakatingin sa kanila ng may halong pandidiri. Hayaan mo na ang babaeng yan, Rafael. Huwag mong madungisan ang kamay mo sa isang walang silbi. Sabi ng matanda. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ang braso nito. Huwag kang mag-alala. Kung hindi siya makapirma ngayon bukas o sa makalawa gagawa tayo ng paraan. Hindi siya makakatakas. Binalingan ni Doña Corazon si Carmela. Ang kanyang titig ay tila lason. Makinig ka, Carmela. Sa linggo ang kaarawan ko. Maraming darating na bisita. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo roon at sirain ang okasyon. Pagkatapos ng party mag-impake ka na ng tuluyan. Ibibigay ko na ang kwartong ito kay Bianca at sa apo ko. Hindi ka na kailangan dito. Humanap ka na ng matutuluyan mo dahil sa linggo, huling araw mo na rito. Tumango si Carmela dahan-dahan. Opo, Mama. Naiintindihan ko po. Huwag kayong mag-alala. Sa linggo ibibigay ko ang regalo ko sa inyo. Isang regalong hindi nyo kailanman malilimutan. Isang mapanuyang ngiti ang isinukli ni Doña Corazon. Mabuti naman at natututo ka na. Sige na, bumalik ka na sa lungga mo. Pumasok si Carmela sa maid's room at isinara ang pinto. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Ang kanyang bendadong kamay ay dahan-dahan niyang inalis. Walang sugat, walang hapdi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan. Isang notification ang nag-flash sa screen. Mula kay Attorney Santos, Mela confirmed. The wire transfer has been completed. The full amount is now in your offshore account. The property is officially sold. The new owner's team and the sheriff will arrive on Sunday 10 a.m. to execute the turnover and eviction notice. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carmela. Sa wakas, ang lahat ng pagtitiis, ang bawat sampal, ang bawat panlalait, lahat ng yon ay malapit nang matapos. Ang bahay na ito na naging saksi sa kanyang pagdurusa ay siya ring magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Hello, sagot ni Carmela. Mrs. Reyes. This is the logistics manager of the new owner.
We are just confirming the schedule for Sunday. Our clearing team and security will be there at exactly 10 a.m. to secure the perimeter and remove any unauthorized occupants. Is that clear? Yes. Sagot ni Carmela, ang kanyang boses ay malamig at kasing talas ng labaha. Everything is clear. Please be on time. There will be a party going on, but don't let that stop you. In katunayan, mas maganda kung maraming makakapanood. Ibinaba ni Carmela ang telepono. Tumayo siya at tumingin sa maliit na bintana ng kanyang silid. Ang langit ay nagbababadya ng ulan, ngunit sa puso ni Carmela ang bagyo ay matagal nang nagsimula. At sa linggo ang bagyong yon ay tatama ng buong lakas sa mga taong akala ay kaya siyang tapakan habang buhay. Ang huling paghahanda ay tapos na. Ang mga piraso ay nasa tamang lugar na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay para sa huling hudyat. Happy birthday, Doña Corazon. Bulong niya sa hangin. Sana ay magustuhan niyo ang inyong bagong tirahan sa kalsada. Suot ang aking pinakamahaling suit na kulay asul, humarap ako sa salamin. Inayos ko ang aking kurbata ng may malapad na ngisi. Ngayong araw, ang lahat ng pagod ko sa opisina at ang lahat ng stress ko sa crypto ay magbubunga na. Kahit na pumalya ang pirma ni Carmela, noong nakaraang araw hindi ako natatakot. Alam kong kontrolado ko pa rin ang sitwasyon. Basta't nandito kami sa bahay na ito, ako ang hari. Rafael, anak, bilisan mo riyan, nagsisidatingan na ang mga bisita. Sigaw ni Mama mula sa baba. Ang boses niya ay puno ng kagalakan. Paanong hindi? Lahat ng mga amiga niya sa subdivision, pati na ang mga kamag-anak naming matagal nang hindi nagpapakita, ay inimbitahan niya. Gusto niyang ipakita sa lahat na ang pamilya Reyes ay mananatiling makapangyarihan. At higit sa lahat, gusto niyang ipagmalaki si Bianca, ang babaeng magdadala ng kanyang pinakahihintay na apo. Pagbaba ko sa sala, bumungad sa akin ang isang marangyang selebrasyon. May catering, may mga mamahaling bulaklak, at may isang malaking banner na nakasabit, Happy ika-65 birthday, Doña Corazon. Nakita ko si Bianca sa gitna ng sala, suot ang isang hapit na bestidang kulay ginto. Ang kanyang tiyan ay bahagyang nakaumbok na isang senyales ng buhay na magpapatunay na ako ay isang tunay na lalaki. Hinalikan ko siya sa pisngi sa harap ng lahat. Ang ganda mo, babe. Bulong ko sa kanya. Siyempre, Rafael, kailangan nating ipakita sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng bahay na to. Sagot niya nang may makahulugang ngiti. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Carmela. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang itim, tila ba dadalo sa isang lamay. Nakatayo siya sa isang sulok, may hawak na tray ng mga inumin at tahimik na nagsisilbi sa mga bisita. Para siyang isang anino, isang multong hindi na dapat naroon. Tingnan niyo ang babaeng yan. Narinig kong bulong ni Mama sa kanyang mga kaibigan habang nakaturo kay Carmela. Akala mo kung sinong kawawa, pero palamunin lang naman yan dito. Huwag niyo nang pansinin sa Lunes. Ay wala na yan dito. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Mama. Hindi ko mapigilang mapangiti rin, tama si Mama. Pagkatapos ng araw na ito, tatapusin ko na ang lahat ng ugnayan ko kay Carmela. Gagamit ako ng dahas kung kailangan para mapapirma siya at pagkatapos ay itatapon ko siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Eksaktong 10:00 ng umaga, tumayo si Mama sa gitna ng entablado para sa kanyang speech. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Simula niya ang boses ay puno ng kayabangan. Ngayong araw, hindi lang ang aking kaarawan ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang pagdating ng bagong biyaya sa aming pamilya. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking tunay na manugang si Bianca at ang magiging apo kong si Rafael Jr. Nagpalakpakan ang mga tao, pero bago pa man makapagsalita muli si Mama, isang malakas na busina ng mga sasakyan ang narinig sa labas ng gate. Hindi lang isa, kundi 3 o 4 na sasakyan. Sino yan? May iba ka pa bang inimbitahan, Rafael? Tanong ni Mama sa akin.
Wala na ma, baka mga late na bisita lang. Sagot ko pero kinabahan na ako. Bumukas ang malaking gate ng aming bakuran. Pumasok ang dalawang itim na SUV at isang puting van na may logo ng isang kilalang law firm at ang salitang security. Bumaba ang ilang lalaking naka-uniforme ng pang-security, kasunod ang isang lalaking nakabarong at may hawak na mga papeles. Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Mama. Lumapit siya sa mga lalaki habang nakataas ang kanyang kilay. Birthday party ko ito. Sino kayo at bakit kayo pumasok dito? Ang lalaking nakabarong ay hindi natinag. Tiningnan niya ang mga papeles sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin sa amin. Good morning. I am the legal representative of the new owner of this property. I have here a sheriff and a court order for an immediate eviction and turnover of the premises. Para akong nabuhusan ng kumukulong tubig. Anong bagong owner? Anong pinagsasabi mo? Ako ang nakatira rito. Bahay ko to. Mr. Rafael Reyes tanong ng lalaki. The property located at this address was sold 3 days ago. The deed of absolute sale has been fully processed and the title has been transferred. You are currently occupying the premises without any legal right. We are here to execute the turnover. Hindi maaari sinungaling kayo. Sigaw ni Mama ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa galit at takot. Carmela, Carmela, halika rito. Sabihin mo sa kanila na bahay mo to. Dahan-dahang lumapit si Carmela mula sa sulok. Wala na ang tray na hawak niya. Nakatayo siya ng tuwid ang kanyang mga mata ay hindi na maamo kundi kasing talas ng bakal. Totoo ang sinasabi nila Mama, sabi ni Carmela. Ang boses niya ay malinaw na narinig ng lahat ng bisita. Ipinagbili ko na ang bahay na to. At ang perang pinagbentahan ko nasa isang account na hindi nyo kailanman maaabot. Ano pero paano? Sigaw ko nilapitan ko siya at akmang sasampalin ng harangan ako ng 2 security guard. Nakuha ko ang pirma mo. Nakita ko. Ang pirma sa papel na naglaho ang tinta. Ngumiti si Carmela isang malamig at nakakatakot na nangiti. Rafael, hindi mo ba alam? Minsan ang pinakamatalinong plano ay ang hayaan kang isipin na ikaw ang panalo. Habang abala kayo sa pagdiriwang, abala naman ako sa paglilipat ng lahat ng sa akin. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga kaibigan ni Mama ay nagsimulang mag-alisan. Tila ba takot na madamay sa kahihiyan. Palayasin niyo sila, utos ni Carmela sa sheriff. Lahat ng gamit nila, itapon niyo sa kalsada. Wala silang dalang kahit ano sa bahay na to, kaya wala rin silang dapat ilabas, kundi ang sarili nilang mga basura. Sandali, hindi niyo pwedeng gawin to buntis si Bianca. Sigaw ni Mama. Humawak siya sa braso ni Bianca. Ngunit bago pa makasagot ang sheriff, isa pang sasakyan ang pumarada sa labas. Isang lumang van na itim. Bumaba ang 5 lalaking bultoso. Ang mga braso ay puno ng tattoo at ang mga mukha ay puno ng panganib. Ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat. Nandito ba si Rafael Reyes? Sigaw ng lalaking nasa harapan ng boses ay parang galing sa hukay. Boss Donato wants his money. 10 million Rafael, ngayon na. O gusto mong ang baby sa tiyan ng babaeng yan ang magbayad? Napatingin ako kay Bianca. Ang mukha niya ay putlang-putla. Hindi siya tumingin sa akin kundi sa mga lalaking dumating. Sa isang saglit ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding takot na hindi ko pa nakita noon. Napalibutan kami. Sa isang panig ang mga sheriff na nagpapalayas sa aming bahay. Sa kabilang panig, ang mga tauhan ng loan shark na handang pumatay para sa utang na hindi ko mababayaran. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Carmela. Tahimik na pinapanood ang aming pagkawasak nang may isang mapait na tagumpay sa kanyang mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng kaguluhan, hawak ang aking maliit na handbag. Pinapanood ko ang bawat eksenang nagaganap sa aking harapan. Para itong isang dula, isang trahedya na ako mismo ang nagsulat ng bawat linya.
Si Rafael ay nakaluhod na ngayon sa damuhanuhan, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mamahaling suit ay may mantsa na ng putik. Si Doña Corazon naman ay nakakapit sa poste ng beranda. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang mga kaibigan niya ay mabilis na nag-aalisan dala ang kani-kanilang mga chismis na tiyak nakakalat sa buong subdivision bukas. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay ang nangyari kay Bianca. Ang lalaking may nahawak ng baseball bat, isa sa mga tauhan ni Donato, ay lumapit kay Bianca. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang braso ng babae. "Bitawan mo ako, buntis ako. Masasaktan ng bata." Sigaw ni Bianca pilit na nag-iinarte. Humalakhak ang lalaki, isang nakakatakot na tunog. "Buntis, sinong niloloko mo, Bianca?" sabi ni Boss Donato. "Tapos na ang palabas mo. Hindi na kailangan ang disguise na yan dahil wala nang perang makukuha sa lalaking to." Bago pa man makakilos si Rafael, hinawakan ng lalaki ang suot na gintong bestida ni Bianca sa may bahagi ng tiyan at marahas itong hinila pababa. Isang malaking piraso ng kulay balat na silikon ang nalaglag sa damuhan, isang peking tiyan na ginagamit sa mga pelikula. Kasabay nito ang pagbagsak ng ilang piraso ng foam. Ang tiyan ni Bianca ay biglang naging patag. Natahimik ang lahat. Ang tanging narinig ay ang mabigat na paghinga ni Rafael. Tinitigan ni Rafael ang silicone belly sa damuhan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bianca na ngayon ay nakatayo ng tuwid, wala ng bakas ng pagiging buntis o pagiging mahina. "Bianca, ano to?" Nanggangatal na tanong ni Rafael. "Nasaan ang anak natin?" "Anak?" Humalakhak si Bianca at sa pagkakataong ito, lumabas ang kanyang tunay na boses, malamig, walang puso at puno ng pang-uuyam. "Gising, Rafael, walang anak. At hinding-hindi ka magkakaroon ng anak dahil baog ka. Alam mo yon, di ba? Sinabi na sa'yo ng doktor mo ilang taon na ang nakalipas. Ginamit ko lang ang pangarap mong magkaanak para makuha ang bahay na to para kay Boss Donato. Pero tuso ang asawa mo. Mas magaling siyang maglaro kaysa sa tin." Napalingon sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, gulat at matinding sakit. "Carmela, alam mo ba to?" Naglakad ako ng dahan-dahan papalapit sa kanila. Huminto ako sa tapat ng silicone belly at tiningnan ito ng may pandidiri bago ibinaling ang aking tingin kay Rafael. "Alam ko, Rafael," mahinahon kong sagot. "Alam kong baog ka. Alam kong pinagbintangan mo ako sa loob ng 5 taon para lang itago ang sarili mong kahinaan. At alam ko ring si Bianca ay tauhan ng loan shark na pinagkakautangan mo. Napanood ko ang lahat sa mga hidden camera na inilagay ko sa bahay na to." Tumingin ako kay Doña Corazon. Ang matanda ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Si Carmela, maawa ka. Pamilya tayo." "Pamilya." Ngumiti ako, isang mapait na ngiti. Pamilya ba ang tawag sa pagtawag sa akin na palamunin sa sarili kong bahay? Pamilya ba ang pagpilit sa akin na matulog sa kwarto ng katulong para lang bigyan ng lugar ang kabit ng asawa ko? Kayo ang sumira sa pamilyang sinasabi nyo. Hinarap ko ang sheriff. "Sir, please proceed with the eviction. I have no more business here." Lumingon ako kay Rafael sa huling pagkakataon. Ang bahay na ito ay alaala ng mga magulang ko. Hinding-hindi ko hahayaang madungisan nyo ito ng inyong kasakiman. Ngayon, ibinebenta ko na ito sa mga taong marunong magpahalaga at ang mga basura. Tiningnan ko silang tatlo. Ibinabalik ko na sa kalsada. Biglang humawak si Doña Corazon sa kanyang dibdib. Ang puso ko. Anang matanda bago dahan-dahang bumagsak sa damuhan. Nagsigawan ang ilang natitirang bisita. Tinulungan siya ni Rafael habang si Bianca naman ay mabilis na sumama sa mga tauhan ni Donato para umalis. Iniiwan si Rafael na nag-iisa sa kanyang pagbagsak. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako palabas ng gate kung saan naghihintay ang isang puting kotse na inarkila ko.
Sumakay ako sa likod. Sa airport po kuya, sabi ko sa driver. Habang umaandar ang kotse palayo sa subdivision, tiningnan ko ang tanawin sa labas. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Wala nang luhang pumatak. Ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim at payapang kalayaan. Pagdating ko sa airport, dinala ako ng aking mga paa sa boarding gate para sa flight ko patungong Palawan. Naupo ako sa may bintana ng eroplano. Habang umaangat ang sasakyang panghimpapawid, tinitigan ko ang unti-unting pagliit ng mga gusali sa ibaba. May pera ako, may kakayahan, at higit sa lahat, meron akong bagong buhay na naghihintay. Sa unang pagkakataon, ako naman ang pipili para sa aking sarili. Ang kwento ni Carmela ay nagtatapos bilang isang matapang na patunay na ang isang babaeng marunong magtiis ay marunong ding bumawi sa tamang panahon. Mula sa isang asawang inalipusta sa sarili niyang tahanan, pinili niyang manahimik hindi dahil mahina siya, kundi dahil naghahanda siya. Sa likod ng bawat pang-aapi ay isang plano. At sa tamang sandali, isa-isa niyang winasak ang kasinungalingan mula sa pekeng dokumento hanggang sa huwad na pagbubuntis ng kabit. Ang mga taong naghangad agawin ang hindi kanila ay tuluyang bumagsak sa sarili nilang kasakiman habang si Carmela ay muling bumangon, malaya matatag at may buong kontrol sa kanyang buhay. Ipinapakita ng kwentong ito na ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit hindi ito nawawala ang masama, ay napaparusahan at ang mabuti ay ginagantimpalaan. Ikaw kung ikaw si Carmela, pipiliin mo bang magtiis at maghintay? O agad lalaban? Naniniwala ka ba na ang kalayaan ng isang babae ay nagsisimula sa kanyang sariling lakas at pagpapasya? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay maayos ang iyong kalagayan. Kung may pinagdaraanan ka, huwag mong kimkimin. Nandito lang ako handang makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.